kayo, no? Yes po, that's me. Nung start ng taon, opo, wala pang 1 year yung transformation ko. Transformation? Yun, kita naman natin mga kada. Ito yung mga dinadaanan sa ating FYP, 'di ba, na page. Pero totoo ba nga ito mga kada? May science nga ba sa likod ng trend na ito na nakita niyo ngayon? Or baka another fake news lang ito na fake diagnosis ng ating sarili, 'di ba? Na Google Doctor tayo diyan. Alamin po natin ang katotohanan kasama ang ating bisitang general physician for today na love natin dito sa kada umaga na si Doc Via Galvan. Welcome back. Good morning po. Good morning, Miss Diana, the lovely Miss Diana. And of course, sa atin po mga kada, magandang umaga po. Magandang umaga, Doc. Ito na, alam mo na, paus ako. So, pasensya po kayo. Nakita mo yung video na napanood natin? Why are people claiming that their beauty depends on a hormone? Can you explain? Para sa kaalaman po ng lahat ng ating mga kada, ano po yung cortisol? Okay, no? So, nagtatrending ngayon ang cortisol. Opo. Na yun ang puno at dulo ng ating beauty. No? But actually, ang cortisol is a naturally occurring hormone sa katawan natin. Napoproduce ito ng tinatawag natin na adrenal glands or yung may gland kasi sa taas ng kidney natin. No? Itong gland na to, pinoproduce niya yung cortisol. No? And mas known ang cortisol actually sa tawag na stress Correct! hormone. Yan ang gusto ko oo. itanong na pag sinabing cortisol, stress agad yung pumapasok sa isip natin. The reason why it's called, ang reason why it's called stress hormone is because yung cortisol regulates our energy. No? It also regulates Our yung mood metabolism natin. No? At no, maraming purpose actually ang cortisol sa katawan natin. Number one, no, ang cortisol helps us wake up or pinapagising tayo sa umaga. No? Uy, marami ako niyan. Our sleep. It regulates our sleep pattern. Oh. No? Number two, no, it also helps our body na mag-prepare for stress. No? So kaya siya tinatawag na stress hormones. Tsaka ang cortisol, no, prepare yung katawan natin kapag kailangan natin ng extra immunity, na especially kapag Even the nagkakasakit. immunity. Yes, oo. So ganun ka-importante ang hormone na cortisol sa katawan natin. So ano naman itong cortisol face na tinitrend ngayon sa TikTok? Kasi nasa loob naman po yun siya eh. Tsaka it's tungkol sa ating energy, di ba? Disposition. It probably affects our mood. Yes. Bakit cortisol face, Doc? The reason siguro bakit nagkakaroon ng attention yung cortisol right now is because yun nga may mga epekto yung pagtaas ng cortisol sa katawan natin especially kapag tayo ay nasa state ng chronic stress usually kapag tayo ay nasa state ng chronic stress medyo tumataas yung cortisol natin doon natin na-experience yung mga nararamdaman natin sa katawan natin na minsan nagkakaroon tayo ng acne breakouts. Oo nga. Minsan nag-gain tayo ng weight, especially dito Yes. sa stomach area. No? Minsan nagkakaroon tayo ng irregular sleep which causes naman syempre changes doon sa katawan natin. Mas naglo-low yung energy natin. No? Pero ang importante na malaman ng ating mga kadas is ang cortisol. Ayaw natin ng mas mataas na cortisol. Ayaw rin natin ng mababang cortisol. Gusto natin doon tayo sa balance Sa sakto lang, yes, no? Because it's a naturally occurring Correct. na hormone sa katawan natin, no? Yes. So, Anong pinagkaiba, Doc, ng simple na puffy face na meron naman talaga tayo minsan dahil sa puyat or alat o yung iba naman sa mga kinakain nila o iniinom nila, di ba nakaka-puffy din yung mukha. Anong difference dito sa totoong hormonal disorder tulad ng Cushing syndrome? Yes, importante na ma-distinguish natin or makita natin ang pagkakaiba Correct. ng simple lang na puffy face at Cushing syndrome or Cushing's disease. Yung simple lang na puffy face, minsan nakikita natin physically lang. So, kapag, kunyari, napasobra tayo ng Chinese food or yung mga Yung may maalat. MSG, no po? Yung Yan MSG, nangyari yun, no? Oo. Minsan nakikita natin na medyo puffy yung mukha natin kasi Correct. nag-retain tayo ng water. No? Kasi yung salt, gusto niyan tubig eh.
So, if medyo mataas yung salt sa katawan, no, You'll be nagkakaroon swollen, diba? yes, no, you'll be swollen. And then, no, kapag hindi masyadong okay yung tulog, that also affects kung paano yung gising natin. Minsan nagmamaga. But yung difference nun sa Cushing syndrome, no, is yung Cushing syndrome is a systemic na sakit. Ibig sabihin, no, hindi lamang physical appearance yung naapektuhan, no. Ang mga sintomas ay nagpo-point doon sa may imbalance na sa katawan natin, especially with the hormones. So, it can be caused by, kunyari, tumor doon sa adrenal gland natin. Yun ang gusto ko itanong, Doc. Kasi when I had cancer, chinecheck din nila yung hormones na imbalance daw. Yes, So may mga high na yung cortisol, yung mga ganon. Yes, oo. Can you tell yung mga kada natin, at in layman's term lang, para maintindihan ng lahat, bakit to naapektuhan pati sa loob, di ba? At pwede to magkaroon ng mga malalalang sickness like yung cancer, di ba? Yes, oo. Kasi kung naalala natin ang sabi natin kanina, yung Cushing's syndrome, no, or yung cortisol rather, no, ay nagre-regulate ng mga iba't ibang function ng katawan natin. So, from the energy, no, to yung metabolism o yung pangtunaw natin, no, it also nagre-regulate din siya ng high blood or ng blood pressure, no. So minsan ang nakikita natin sa Cushing syndrome, no, bukod sa, of course, no, medyo bilog yung mukha, yung tinatawag namin na moon fat Moon, cheese. I was gonna say moon. Moon fat cheese, no, kasi bilog yung mukha, no. May mga kakaiba, no, na mga sintomas na nakikita natin. Minsan, no, lumalaki yung tiyan, pero payat yung legs, payat yung arms. No? Nakikita rin yung mga buffalo hump na tinatawag natin. Meron tayong bump May dito. kuba. No? Parang ganun, no? Pero actually, yung mga signs na yun, especially kapag may kasamang high blood, no? Mag-ano mga na kada. tayo, no? Kailangan na dito sa likod Dito mga ng kada sa natin. likod. Yung Yes, kuba the mismo buffalo na hump. sinasabi nyo sa mga nanay nyo, ayusin yung posture. Mag-ingat kayo, baka hindi lang yun. Parang medyo malaman yung makikita natin dito sa Na likod. hindi matatanggal sa paghilot-hilot Yes, nyo. oo. Di ba? And may kasama siyang panghihina, may kasama siyang high blood, no? Doon na tayo magtaka, baka meron na akong sakit or nararamdaman na hindi lang basta-basta yung tinatawag nila na puffy face lang. no? Hindi lang moon face. Hindi lang moon face, no? So, Kailangan yun yung magpa-consult. kailangan nating bantayan, especially kapag nagkakaroon na ng systemic na sakit. Yun. At naniniwala ang marami na ang high cortisol ay nakakapangit daw, Doc. talagang dinidiin nila ito yung parang sa cortisol kagaganda. Totoo ba ito? So, let me just say, Miss Den, everyone is beautiful in their own In way. their own way. No, but siguro, no, yung basis nung bakit pumapangit or gumaganda because of cortisol, no, is because yun nga, no, if our body is constantly stressed, no, minsan naapektuhan yung tulog. Pati yung ugali ng yung energy, tao. no? Pero wag nating i-blame lahat sa cortisol. Naman, oo, totoo naman, Doc. Pero halimbawa, yung sinasabi nila nakakaganda, yung or nakakapangit, syempre kung cortisol mo ay hindi balanced, Yes. mapapangit din yung mood nyo. Alam mo yun? And papangit din ang itsura mo. Di ba? At hindi lang yun, no, yung hormonal imbalance na tinatawag natin, especially sa mga babae, no? Nakaka-breakouts, no? Minsan, no, yung regular na cycle nila, no, hindi nasusunod, no? Kaya nagkakaroon ng physical na manifestation or physical na parang changes, no, sa katawan natin. Pero ito, meron tayong fake or fact na very fun for today's video, Doc. Pero bago tayo gumawa niyan, I want to ask you lang sana, mamaya, ikwento mo sa amin kung paano namin i-avoid ang magkakaroon ng high cortisol. But bago yan ito, para mas malinaw tayo, let's play fake or fact. So, Doc, sasabihin nyo na lang kung itong mga claims natin ay totoo or hindi. Pero meron muna tayong panooring na acting. Kaya ito na, actors, are you ready? Misconception number 1. Action. Uy, kamusta ka? Madaming gawain eh. Nai-stress na ako. Naku, baka high cortisol ka. Hanggang gabi na yan. Hanggang pagtulog mo na yan. Cut! Ayun. O, di ba? Nagtatry siya magmukhang kunwari pangit siya. O, di ba? Ayan, Doc. Fake or fact, kapag stress ka, mataas agad ang cortisol mo buong araw. Okay. So, ang
this is my favorite game, no, pag nasa kada umaga pa lang. Talaga? I So, like that. Oh. Fake, no? Fake. Kasi ang cortisol natin, tumataas, bumababa yan, depende sa kung anong kailangan ng katawan natin para sa day na yon. Kunyari, no, kapag mababa ang cortisol mo sa umaga, no, may hirapan kang gumising, no? Kasi True. kailangan ng katawan natin ang cortisol or elevated or mas mataas na cortisol kapag gumigising tayo. Pero, no, as the day goes, no, habang tumatagal yung araw, patulog na tayo, no, bumababa yung cortisol natin. So, yung levels ng cortisol sa katawan natin ay hindi constant, no? Nagbabago-bago siya. Normal talaga no? na magbabago-bago. Yes, depende on ano yung kailangan ng katawan mo para sa araw na yon. True, true. Kaya important din yung circadian rhythm natin, no? Yes, When we oo. sleep, the right sleep. Kaya meron pa tayong actors dito na may misconception number 2 tayo, Doc. Kaya ito na, actors, are you ready? Action. Naku, grabe, sobrang dry at sobrang... Nag-breakout ako lately. Oo nga no, parang may constellation na. Baka chronic stress na yan. Lo, Cut. Grabe naman yung constellation, ang sakit. Grabe naman. Ayan o, nagsampalan na sila. Kaya nga, sabi ko na nga ba, Doc, hindi ito tungkol sa sampalan nila dahil sa constellation. Pero totoo, fake or fact, ang chronic stress ay nakakatanda ng balat natin nga nakaka-breakout ng acne. Naramdaman ko yung constellation, pero no, may basis. So May true. basis yung constellation, no? Kasi nga, if your body, again, no, is in constant stress, no, medyo tumataas yung cortisol natin, doon na tayo medyo mag-ingat, no? Kasi pag masyadong mataas yung cortisol at hindi siya nababalance, no, nagkakaroon ng impact doon sa hormones natin. Sa mga babae, nakikita yon doon nga sa hormonal imbalance doon sa cycles, no? Yes. Nakikita yon sa hormonal imbalance, doon nagkaka-breakout, nagkaka-constellation, yun na lang constellation. Constellation, gusto ko yun. Nagkaka-constellation sa mukha, no? Correct. And sometimes, so nagkakaroon tayo ng sintomas ng panghihina, minsan problema tayo with our sleeping patterns, hindi tayo nakakatulog, no? So, Talaga, pati oo. yung sleeping rhythm yes, with the natin. sleep, no? Because our energy levels, no, and our ability, no, to regulate yung adjust, sleep, yeah. no, is affected by stress, no. And part of that is cortisol, but it's not always Hindi cortisol. lagi, So may oo. basis pero hindi lagi. So alam niyo na, mga may constellation dyan, ha? Ito naman ang misconception number 3. Actors ready? Action! ay, alam mo ba, lately, sobrang irritable ako. Tsaka, sobrang grabe yung mood swings ko. Oo nga kanina gustong-gusto mo kumain, ngayon ayaw mo kumain. Siguro para ma-reset yung hormones mo, cortisol cocktail. Kasi ako uminom ng mga vitamin C. No? And cut. Cortisol cocktail. Nakakatulong ba ang cortisol cocktail para ma-reset ang mga hormones nating, Doc? Okay. No, so, for cortisol cocktail, naku, parang yan na, refreshing na drink. Pero our cortisol, Napakinggan. our cortisol cocktail, no, hindi siya fake siya, no. So, because, no, our hormones are regulated, nare-regulate siya ng katawan natin. May part ng brain natin na nagre-regulate ng hormones, no, tulad ng cortisol. So, hindi natin siya dapat i-reset, no. Gets. Ang kailangan natin is to observe the proper way of taking care of our bodies para maging balance yung hormones natin, no. So importante pa rin, no, kahit sirang plaka kaming mga doktor, no. Importante pa rin ang enough sleep, no, 7 to 9 hours kapag adults, no. Importante pa rin ang proper hydration, meaning uminom ng sapat na tubig, no. Kumain ng balanced diet, important pa rin yun. Kasi minsan, ang vitamins na makukuha natin, no, or if nagba-balance diet naman tayo, yung vitamins na kailangan natin, nakukuha na natin sa food. True. Kaya siguro nagkakaroon ng parang magandang feeling or nakikita natin yung changes sa katawan natin if we drink yung cortisol juice. No? Is because yun nga, no, nahahydrate tayo, no, nakukuha natin yung vitamins na kailangan natin. No? Pero it's not because nag-reset yung cortisol It's an natin. overall well-being. Yes, it's an overall well-being. No? At hindi dapat nire-reset ang cortisol. No? Yun.
Kaya alam na natin ngayon. Thank you so much, Cheska and Ken, for acting. Mamaya po yung award nyo. Joke lang. Pero good job. Thank you. Ito na, Doc. Last question ko na lang. Promise, hindi na kita kukuliting ng bongga. Paano natin ito, since sabi mo hindi naman tayo pwede mag-reset, pero can we regulate on a daily basis with activities, pagkain, or yung mga ginagawa natin na dapat iwasan? Is there a way to do it para maging healthy tayo at balanced? Ang mga healthy tips talaga na Miss Diane, it's easier said than done, but ganun pa rin po, no? We stick back doon sa basics, no? Doon sa pinaka-simple, I know it's simple pero it's hard to do. Number 1 pa rin, no? Sleep hygiene is Sleep important. talaga. Sleep talaga is important. Pa-introduce mo yan sa amin. Sino ka doon? Ano pa? Sleep. Sleep is important. Oo. Number 2, no? Hydration. Hydration. Oo. Okay. Tubig, hydrate yourselves all the time. And hindi enough yung kape lang as source of hydration. Water is always important. Dapat Tubig po water. ay mas priority rather than yung coffee, no? Any food we should avoid? Usually, no, food, no restrictions that I have, no. Oh, But, nice. no, of course, no, balance pa rin. Importante pa rin alalahanin natin yung pinggang Pinoy, no. Na half of it, no, vegetables, Yes. no. 1/4 yung carbohydrates mo, whether bread ba yan or Sinusunod ba kanin. natin yan, Doc? Yun lang. Di ba? At Minsan, 1/4 protein. O, puro diba? rice. Yung minsan half ng 1/4 ng rice, isang hill. Correct. Isang tumpok na yan. No, well, important yung Yes. masundan natin or may guide tayo doon sa proper na pagkain. Kasi importante pa rin, simpleng-simpleng bagay lang siya, Miss Diana. Mm-hmm. Pero minsan, no, mahirap siyang sundin. True. No? That's why importante pa rin po ang disiplina and guidance po ng ating mga health professionals. That's right. Kaya kailangan ka namin, Doc. For consultations po, saan po pwede i-follow ka namin ng mga kada natin or they can get in touch with you? Alright, sa ating po mga kada, I'm on Facebook po, Via Galban, and on my Instagram, you can message me anytime kapag po may mga katanungan po kayo about sa inyong kalusugan. Salamat po. Thank you so much, Doc. Thank you, And Miss thank you Diana. for your mood, your energy. Always smiling, always lovely here sa show. Thank you so much. At kayo naman mga kada, maraming salamat din for watching this. Pero kailangan nyo naman ipakita to sa mga loved ones nyo. Kasi baka mamaya, di ba, mabubudol kayo sa mga FYP nyo na nakakaganda daw yung cortisol levels. Hindi ganon na. Panoorin nyo ito ulit para maintindihan nyo. At ang tunay na glow up, hindi nakukuha po sa pagsunod ng mga trends. Kung hindi sa pag-aalaga sa katawan natin at syempre, using the right information. At mga kada, para dyan, meron naman tayong mga eksperto katulad ni Doc Via Galvan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.